Sa likod ng mga ilaw ng kamera at kinang ng showbiz, may mga kwentong hindi agad nakikita ng publiko. Ang buhay ni Bibi Gandanghari ay isang patunay na ang tunay na kaligayahan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pagiging totoo sa sarili, anuman ang sabihin ng iba. Mula sa pagiging isang sikat na aktor sa Pilipinas hanggang sa pagiging isang caregiver at estudyante sa Estados Unidos, ipinakita ni Bibi ang tapang at determinasyon sa kanyang paglalakbay ng pagbabago. Sa video na ito, samahan natin si Bibi sa kanyang makulay na buhay at alamin ang mga pagsubok at tagumpay na kanyang hinarap upang maging tunay na siya. Si Bibi Gandanghari na ipinanganak bilang Rustom Carino Padilla noong September 4, 1967 sa Lungsod, Quezon ay isang kilalang aktor, modelo, komedyante at direktor. Bilang bahagi ng prominenteng pamilyang Padilla, nakilala siya sa industriya ng pelikula noong dekada 90. Particular sa mga pelikulang aksyon at drama. Ngunit sa kabila ng tagumpay sa kanyang propesyon, may malalim na personal na laban si Rustom, ang pagtuklas at pagtanggap sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Noong 2006, sa kanyang paglahok sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition, isinapubliko ni Rustom ang kanyang pagiging bahagi ng LGBTQ+ community. 3 taon matapos nito, noong 2009, ipinakilala niya ang kanyang bagong pagkatao bilang Bibi Gandanghari, isang matapang na hakbang patungo sa kanyang tunay na sarili. Sa kabila ng mga pagsubok at paghuhusga, ipinaglaban ni Bibi ang kanyang karapatan at pagkakakilanlan hanggang sa legal na makilala siya bilang isang babae noong 2016. Ang kanyang bagong pangalan ay kombinasyon ng mga salitang ganda at hari na sumasalamin sa kanyang pagnanais na maging simbolo ng kagandahan at lakas. Sa kanyang paglipat sa Estados Unidos, nagsimula si Bibi bilang isang Uber driver. Ngunit nang tumama ang pandemya, napilitang huminto ang kanyang hanap buhay. Sa kabila nito, hindi siya sumuko. Pinasok niya ang caregiving, isang trabahong nagbigay sa kanya ng bagong perspektibo at kasiyahan. Sa isang panayam, ibinahagi niya ang kanyang karanasan bilang caregiver na naging daan upang mas maunawaan niya ang kahalagahan ng pag-aalaga at pagmamalasakit sa kapwa. Bukod dito, nagpatuloy si Bibi sa kanyang pag-aaral sa Los Angeles Film School na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa sining at pagnanais na mag-ambag sa industriya ng pelikula mula sa likod ng kamera. Sa aspeto ng pamilya, inamin ni Bibi na hindi naging madali ang kanyang pag-transition. Maraming kaibigan at kapamilya ang hindi agad nakaunawa at iniwan siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting natanggap ng kanyang pamilya ang kanyang tunay na pagkatao. Sa isang panayam noong January 14, 2025, ibinahagi ni Bibi na tinatrato na siya ngayon ni Senator Robin Padilla bilang isang kapatid na babae. Isang malaking pagbabago mula sa dati nilang relasyon bilang magkapatid na lalaki. Noong 2022, isang malaking tagumpay ang nakamit ni Bibi nang maging opisyal siyang mamamayan ng Estados Unidos. Isang patunay ng kanyang pagsusumikap at determinasyon na makapagsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas noong January 2025, lumabas si Bibi sa programang Fast Talk with Boy Abunda, kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan, mga pagsubok at mga plano sa hinaharap. Sa kabila ng mga kontrobersiya tulad ng pagsusuot ng hijab at pagpasok sa isang moske na umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens, nanatiling matatag si Bibi sa kanyang paniniwala at pagpapahayag ng sarili. Ang buhay ni Bibi Gandanghari ay isang patunay ng tapang, determinasyon at pagmamahal sa sarili, mula sa pagiging isang sikat na aktor sa Pilipinas hanggang sa pagiging isang caregiver at estudyante sa Estados Unidos. Ipinakita ni Bibi na ang tunay na kaligayahan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pagiging totoo sa sarili, anuman ang sabihin ng iba. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-comment mo na rin ang suhestyon sa ibaba. Ako nga pala si Madam Ningning, ang magbibigay liwanag sa inyong mga katanungan.